makita ang mga pawikan. Na oceanaryo malapit sa isla. Napagpasyan kung puntahan ito. Nandito na tayo sa may oceanarium. Ito yung sinasabi ni Steve Denif sa amin na meron daw mga pawikan sila dyan. So, tignan lang natin yung condition ng mga pawikan dito. Pagpasok sa loob, napansin ko ang mga carapace ng pawikan na may iba't ibang laki. Wala man lang po kasi kami na may mga pawikan daw po kayong inaalagaan dito. Meron. Okay lang po bang makita yon? Okay. 1990. Hinatatakbo ang oceanarium ng samang Spaceship ET. Environmental conservationists daw ang kanilang grupo. Dati raw ay nililibot nila ang mga hayop para magturo sa iba't ibang lugar sa Cebu. At nang mamatay ang founder ng grupo na si Father Eleuterio Tropa, napirmi na sa enclosure na ito ang mga pawikan. Ginagamit daw nila ang mga pawikan para sa edukasyon. 5 raw ang pawikan na inaalagaan dito pero 4 lang ang nakita ko. Saan po sila originally? Tama po? Oh, 5. 5. Nasaan na isa? Namatay. Namatay January. Bakit po? Hindi namin alam yung post eh. Kailan po sa Meron ng veterinarian? Ha? Hindi ko na matandaan kailan. Nasa isang pond lang ang 4 na pawikan. 2 rito, hawksbill turtle na critically endangered na. Hindi po yan pwedeng pakawalan sa wild kung saan yung natural habitat nila. Dumating yung time na maraming nag-raise ng suggestions na hindi pwedeng i-keep yan kasi mas maganda sa natural. The question is, how can you guarantee the safety kung kawalan natin yan? Buti sana kung lahat ng mind ng tao is yung maging mabuti sa animals, pero can we be sure na pag pinakawalan natin yan is mas safer sila doon kaysa dito. May permit din na ipinakita sa akin. Ito raw ang katunayan na maaari nilang alagaan ng mga pawikan. 2005. So 2005 kayo binigyan ng permit. Pero ayon sa Senro o ang City Environment and Natural Resources ng Region 7, pagamat may mga reklamo silang natatanggap tungkol sa kalagayan ng mga pawikan, naniniwala silang mahirap na itong ibalik sa wild. Second class na kami dito kaysa NCR. Sa NCR, makita meron silang veterinarian. Sa amin wala. Wala nga kaming rescue center para sa pawikan. Mabuti kung bago lang na-capture yung pawikan, okay lang yon. Pero noon, matagal na, more than 20 years in captivity, hindi na pwede i-release mo. Para sa DENR, valid naman kung tutuusin ang permit ng oceanarium to certify that the wildlife stocks of Father Tropa Spaceship. Noong 2004, nagpalabas ang DENR PAUB ng isang administrative order na naglalayon na magparehistro ang lahat ng mga private persons, entities na iparehistro nila yung kanilang mga wildlife para mailagay sila sa isang national list of all the wildlife in possession of other persons. Pero may mga kondisyon ito. Meron mga obligasyon ang holder ng CWR. Isa na rito, ang dapat ay naaalagaan nilang mabuti ang mga wildlife. Kailangan i-call namin yung attention nila na i-advise yung holder na meron kayong pagkukulang na nangyayari. At kung ito ay hindi magawa ng paraan sa loob ng period na itatalaga ng region, ay pwede namin ma-revoke o ma-cancel ang CWR nila. Sa Tawi-Tawi, higit sa 30 pawikan ang na-rescue at pinakawala ng DENR mula sa posibleng pagkakatay. Dahil sa laki ng banta sa populasyon ng mga pawikan, minsan kinakailangan ng mamagitan ng tao para matulungan magparami ang wildlife gaya ng mga pawikan. Parang it's really difficult to explain sa mga taong hindi pa nakakita kung gaano kaganda yung mundo sa ilalim ng dun sa tubig. Tapos nandun din syempre kasi yung kagustuhan mo na
paano ko ba mapapangalagaan to? Paano ako makakatulong para ma-conserve yung kagandahang ito? Para naman yung susunod na henerasyon, ma-appreciate din yung beauty na to. Hindi lang hanggang sa amin, hanggang sa atin. Ako si Mariz Umali, Born to be Wild. Oh, baby! Oh! 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 Naughty itong elephant na ito, no? Itong baby elephant. Dahil nakita niya na kaya niya tayong bunggoy.